Magbabayaran ka sa akin. Hindi na kayo uniforme yan. Isang away kalsada na naman ang nagva-viral online. Hinarangan ng lalaking yan ang isang truck sa kalsada. Maya-maya lamang, lumapit siya sa truck at kinontak ang driver. Kinatok. Makikita rin na may hawak siyang baril. Pulis pala ang lalaki. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Samantala, isa pong Pilipina ang nasawi sa gitna ng Islamic pilgrimage na Hajj sa Saudi Arabia. Heat stroke o matinding init doon ang sanhi ng pagkamatay ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa impormasyong nakuha ng DFA, pumanaw ang Pilipinang pilgrim noong linggo, June 16. Agad din siyang nalibing matapos ang ilang araw. Nakabase po ang Pilipina sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa tala ng nasa 50 bansa, mahigit 1,000 na ang namatay sa Hajj ngayong taon. Karamihan dahil sa sobrang init. Sa tala ng National Meteorological Center ng Saudi, pumalo sa 51.8 degrees Celsius ang maximum temperature sa Grand Mosque sa Mecca nitong nakalipas na mga araw. May nakaamba muling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, may inaasahang taas presyo na 1 peso and 55 centavos hanggang 1 peso and 85 centavos sa kada litro ng diesel. 85 centavos naman hanggang 1 peso and 15 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Para naman sa kerosene, nasa 1 peso hanggang 1 peso and 10 centavos ang estimate. Ayon sa DOE, nakaapekto riyan ang nangyayaring gulo sa Middle East at nakikitang pagtaas ng demand. Dalawang barko ng China ang namataan malapit sa Onok Island sa Balabac, Palawan. Ayon sa isang dating barangay chairman doon, namataan nila ang mga barko ng China habang papauwi sila mula sa medical mission sa Mangsi Island. Inakala raw nila ng una na barko ito ng Pilipinas hanggang sa nakita ho nila ang watawat ng China na nakasabit sa barko. Sa tansya po ng kasama niyang doktor, nasa 8 to 9 kilometers lang yan mula sa shoreline at pasok sa municipal waters ng Balabac. Hiningi na ng GMA Integrated News ang komento rito ng AFP Western Command pero wala pa silang tugon. Namataan ang mga naturang barko nito pong June 19, 2 araw matapos ang agresibong aksyon ng mga taga-China Coast Guard sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal. Tinawag ng mga pirata at band of barbarians ng ating sandatahang lakas ang mga miyembro ng China Coast Guard na nakaharap ng mga sundalong Pilipino sa Rory Mission sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Git naman ang Foreign Ministry ng China, professional ang ginawa daw ng kanilang Coast Guard. Balita hatid ni Joseph Moro. Kuha ito noong June 17 sa rotation and resupply mission ng Philippine Navy para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mga sundalo natin ang mga naka-brown na fatigue, ang mga naka-orange na life vest China Coast Guard na ang isa may hawak pang palakol. Tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin habang umaalingaw ang malakas na sirena. Nakalapit na noon ang inflatable boats ng Navy sa BRP Sierra Madre. Pero pinalo pa rin ng taga-CCG ang inflatable boat at ang isa may sinungkit na itim na bag mula sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, 7 matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik, pati ang mga cellphone ng mga sundalo. Ang 2 inflatable boat ng Pilipinas inipit ng 5 bangka ng China at sinampahan pa nila. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Nasundan niya ng pagbubukas ng laser. At sa isa pang video mula sa AFP, gumamit pa ang China ng tear gas. Sa gitna nito, nilalapatan ng paunang luna si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng noo ng hinlalaki. Sa isa pang video, nakatutok sa mga tropang Pilipino ang matatala sa sandata ng CCG. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Hanggang sa isa sa mga taga-CCG, pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy. Habang patuloy ang pakipaghatakan ng China Coast Guard sa mga Pinoy. Nagpapatuhan na, Papatuhan na ng pato.
Sa isa pang video, makikita ang dalawang Chinese vessel na inipit ang isa pang inflatable boat ng Pilipinas na ayon sa AFP ay ninakawan ng supplies at sinira para hindi na makaandar. Mula nang harangin ng China Coast Guard ang RORE mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi, pumayag ang China na i-evacuate ang sugatang si Facundo pero patuloy ng maaligid ng mga barko ng China. Yung ating abide by the rules, guided by the rules of engagement, yung ating approach is above board. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea, where actions endanger life at sea. Ang Chinese Foreign Ministry muling sinabi na profesional at alinsunod sa batas ang ginawa ng kanilang mga tauhan. Sabi ng China, Pilipinas daw ang nambangga ng Chinese ships habang nagdadala ng building materials at armas sa Ayungin. Ipinunto rin ng China ang pambubuhos ng tubig at pambabato raw ng mga Pilipino sa mga Chino na nagpalala ng tensyon at naglagay raw sa kanila sa peligro. Ilan pang bansa at organisasyon ang nagpahayag ng pagkabahala sa insidente, kasama rito ang Japan. Sa pulong ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Japan Self-Defense Forces, sinabi ng JSDF na suportado nila ang AFP. Kasama na rin sa mga komondena ang Taiwan na sinabing itinaas ng mga delikadong aksyon ng China ang tensyon sa rehiyon. Other countries should now be very careful in looking at what China is doing in the West Philippine Sea because it will also be done to them. If not, it's already being done. Si Senate President Chisa Escudero sinabing hihingi ang Senado ng full briefing sa DFA tungkol dito. Dapat daw hindi lamang diplomatic protest ang gawin ng DFA at pag-aralan ang lahat ng pwedeng gawin para magkaroon ng makabuluhang dialogo. Panawagan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na chairman ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, i-convene na ang National Security Council. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, military at defense officials, kasama rin dyan ang mga dating pangulo. Kabilang sa dapat anyang matalakay ay kung may nangyaring armed attack na isasabatayan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pwede bang i-consider na yung deflate yung isang vessel natin o natanggalan ng, although talagang nakakasuklam yung natanggalan tayo ng isang daliri, yung ating isang sundalo. Ayon sa Philippine Navy, tuloy ang mga RORE sa hinaharap pero back to the drawing board sila at isa sa pag-aaralan ng posibleng pagsama muli ng PCG sa mga RORE mission. Titiyakin ding better equip ang Navy sa susunod. Pero susunod pa rin daw ang Pilipinas sa rules of engagement at hindi tayo ang unang magpapaputok. We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan yan. So if you understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wasak ang bahagi ng isang ambulansya matapos sumalpok sa isang pison sa Negros Occidental. Sa Zamboanga City naman, may nasagip na mga sundalo at sibilyan mula sa bumaligtad na speedboat. Ang mainit na balita hatid ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa kuha ng video ng isang netizen na isang pasahero ng barko, makikita ang malalaking alon at malalakas na hangin sa laot mula Zamboanga City, Pabasilan. Sa isa pang video, makikita ang mga lumulutang na salbabida. May mga sinagip na palang 4 na sundalo ng 18th Infantry Battalion kasama ang 2 sibilyan matapos bumaliktad ang speedboat na sinasakyan nila. Ayon sa commanding officer ng 18th Infantry, galing Zamboanga City ang mga sundalo dahil may kinuhang mga gamit at pabalik na sana sa kanilang kampo sa Lamitan, Basilan. Mabutit may napadaang passenger ferry na sumagip sa kanila. Nasa maayos na kalagayan na ang 4 na sundalo at 2 sibilyan. Wasak ang ilang bahagi ng ambulansya matapos itong sumalpok sa nakaparadang pison sa Hinigaran, Negros Occidental. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver at nahulog ang sasakyan sa ginagawang bahagi ng kalsada kung nasaan ang pison. Parehong sugatan ng ambulance driver at sakay niyang security guard. Sa Hinigaran pa rin, sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng nakababatang kapatid. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang krimen sa pagtatanong ng biktima sa sospek kung may sweldo na siya sa kanilang pinagtatrabahuan. Sumagot umano ang sospek na wala ang pangalan ng biktima sa payroll. Pero nalaman daw ng biktima na nasa payroll naman ang pangalan niya. Dahil dito, nagtalo ang dalawa at nauwi sa pananaksak.
Patay ang isang habal-habal driver matapos pagsasaksakin ng kalaro niya sa billiard sa Karkar, Cebu. Base sa investigasyon ng Karkar Police, naglalaro ang biktima at ang 17 anyos na sospek ng bilyar kasama ang kanilang mga kaibigan. Bigla raw umuwi ang sospek at pagbalik niya ay sinaksak ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Pinaghahanap na ang sospek na agad umalis sa lugar matapos ang krimen. Patuloy ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinepeste ng mga uod ang ilang taniman ng mais at tubo sa Negros Occidental. Apektado niya ng mahigit 80 hektarya ng mga pananim sa Himamaylan City at ilang taniman sa 4 na iba pang bayan sa probinsya. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, mga army worm at earworm ang sumisira sa mga pananim. Ang pagdami ng mga peste, posibleng dahil daw sa mahabang tag-init. Tinututukan na ng LGU ang pagkontrol sa pagdami ng mga uod. Pinipeste rin ng fall armyworm sa mga bunga ng ampalaya sa isang vegetable farm sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa ilang magsasaka, hirap din mamunga ang mga tanim dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kaya problemado sila sa mababang kikitain dahil sa perwisyong dala ng uod at ulan. Inaalam pa ang laki ng pinsala. Nag-abiso na ang Provincial Agriculture Office sa mga magsasaka na regular na mag-spray ng kontrapeste. Nangako silang magbibigay ng ayuda sa mga apektadong magsasaka. Binaha ang ilang lugar sa bansa dahil sa pag-ulan na dulot ng hanging habagat at local thunderstorms. Gaya sa mabababang lugar sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Naperwisyo ang mga motorista at pedestrian. Pinasok naman ng tubig ang maraming bahay sa barangay Bulyok sa Ligawasan na Special Geographic Area ng BARMM. Matindi kasi ang buhos ng ulan sa nasabing lugar. Nauna nang inabisuhan ng mga barangay official ang mga residente na lumikas. Nasa ilalim po ngayon ng rainfall advisory ng Pag-asa ang Antique, Guimaras at ilang bahagi ng Aklan, Iloilo at Negros Occidental. Kaya asahan po ang mga pag-uulan dyan hanggang alas 11 ng umaga. Ngayong weekend, mananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa kasama ang Metro Manila dahil sa habagat at mga local thunderstorm. Sa umaga pa lamang posible na ho ang ulan sa ilang panig ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pagsapit naman ng hapon at gabi, magiging malawakan na ang pag-uulan. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mabibilis na balita po tayo. Sugatan ang isang lalaki sa Navotas matapos umanong saksakin sa ulo ng kanyang babaeng kapitbahay. Ayon sa mga pulis, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa kumuha ng panaksak ang suspect. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ang biktima. Hindi raw ito ang unang beses na nagtalo ang dalawa na nakatira sa iisang compound. Nakakulong na ang suspect na sinampahan ng reklamong frustrated homicide. Nabawi sa kanya ang patalim. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sugatin din ng isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite matapos siyang tirahin ng sumpak. Tinamaan siya sa braso at dibdib. Sa kuha ng CCTV, makikita pa ang nagdala sa biktima o pagdadala sa biktima sa ospital. Ayon sa pulisya, magkakilala ang suspect at biktima at dati nang may alitan. Isa sa mga tinitinang anggulo ay may kinalaman sa iligal na droga. Nakulong na dati ang biktima dahil sa iba't ibang kaso kabilang ang may kinalaman sa illegal drugs. Nasa kustodiya na ng Dasmariñas Police ang suspect na itinanggi ang paratang sa pulisya. Maharap siya sa reklamong frustrated murder. Relieve sa pwesto ang isang pulis sa Rizal matapos makuhanan ng video na naglabas ng baril sa nakikitang truck driver. Balitang hatid ni June Veneracion. Hindi naka-uniform yan. Sa viral video na ito, makikita ang isang lalaking may hawak na baril at nakaharang sa unahan ng truck. Magbabayaran ka sa akin. Ayon sa truck driver na kumuha ng video, nagpakilalang pulis ang rider na may baril, pero nakasibilyan at nakatsinelas lang siya ng oras na yon. Galit daw ang rider na nagsabing nagit-git umano siya ng truck. Ang videong yan umabot na sa mahigit 3 milyong views sa social media. Ang lalaking may baril sa video, kumpirmadong isang pulis na nakadestino sa Morong Rizal Municipal Police Station. Ayon sa Rizal Provincial Police Office, agad na nirelieve sa pwesto ang naturang pulis
habang inihahanda ang isasampa sa kanyang kasong administratibo. Nandun naka-confine lang sa police station and recall ko na rin yung kanyang service firearm. Dito sa Morong Municipal Police Station, naka-restrictive custody ngayon ang pulis na nasangkot sa road rage incident. Ang driver naman ng 16-wheeler na kanyang nakagitgitan sa kalsada, hindi pa rin nagsasampa ng reklamo hanggang ngayon. Sabi raw ng na-relieve na pulis sa kanyang hepe, pauwi na siya sa Morong galing sa Antipolo noong June 16 nang magitgit siya ng truck driver sa Antipolo Teresa Road. 2 beses daw niyang sinubukang pahintuin ng truck pero di umano siya pinansin ng driver nito. Sa pangatlong beses, tumigil daw ang truck at dito na siya nakuhanan ng video na may hawak siyang baril. Merong biglang nag-overtake sa kanya na isang 16-wheeler truck, kinat daw siya. Definitely hindi natin pagtatakpan yung pagbunot ng baril. Pero yung kanyang version naman, inignore daw siya nitong nasabing driver o nagdire-diretso. That's the time na tumigil siya for the second time at binunot na niya yung baril niya kasi natatakot siya baka siya ay banggain na po nitong truck driver. Yung pagbunot ng baril na is mali yun. Yeah. Kasi meron naman kaming yung may mga pagkakataon lang certain conditions para gamitin mo yung baril. Paalala naman ng PNP sa mga motorista. It can happen to anyone. No? Pibilang ka muna, no? You count 1 to 10, hinga ka ng malalim, no? Yung coolness pa rin. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakapagpiyansa na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves matapos arestuhin ng CIDG para sa mga kasong terrorism financing. Binayaran ng dating gobernador ang 600,000 pisong piyansa para sa 3 counts ng paglabag sa Terrorism Financing Suppression Act of 2012. Agad siyang pinakawalan matapos makapagpiyansa. Kasama rin sa kaso ang kapatid niyang si dating Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. na humaharap sa deportation proceedings sa Timor-Leste ayon sa Department of Justice. Sabi pa ng DOJ, may sapat na ebidensya para masabing ginagamit ng magkapatid ang ilan sa kanilang assets para pondohan ng mga aktibidad na may kaugnayan sa terorismo. Wala pang bagong pahayag ang magkapatid na Teves. 2 ang arestado sa Parañaque dahil sa pamamaril sa isang lalaki. Balitang hatid ni Von Aquino. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdating ng rider na ito sa tapat ng isang tindahan sa sitio Bagong Pag-asa, Barangay Don Bosco, Parañaque City. Pagtayo ng rider, tila namukaan siya ng biktimang nakaupo sa tindahan kaya tumakbo ito. Hinabol siya ng naka-helmet na rider at pinagbabaril hanggang sa umabot sila sa pedestrian lane. Agad sumakay ang suspect sa motorsiklo pero maya-maya, isa pang suspect na nakamotorsiklo ang bumaril sa biktima kahit nakahandusay na ito sa kalsada. Kinilala ang biktima na si Ray Florentino. Nagising na lang po ako sa sigaw ng kapatid ko. Tapos tinanong ko po siya anong nangyari. Sabi niya si Tito daw. Tapos binarel, sabi niya gano'n. Umiiyak siya kasi nga rinig niya yung putok ng baril. Paglabas ko, nakita ko nakabulagta na yung tito ko. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis. Yung suot niya pong helmet nung nangyari yung insidente is may mga palatandaan po tayong nakita. Kagaya nung sticker po na Punisher, which is yung helmet na yon is na-recover din natin sa kanya. Even yung suot po niyang sapatos, nagmamatch po doon sa nakita natin sa CCTV. Sa Barangay Don Bosco rin naaresto ang 2 sa 3 suspect. Ang isa ang namaril na nakmotorsiklo at ang isa naman ang nagsilbi umanong lookout. Regarding po sa motibo ng pamamaril, sa ngayon po inaalam pa po ng mga kapulisan natin at iniimbestigahan pa natin. Maharap ang mga suspects sa reklamong murder, illegal possession of firearms and ammunition at possession of bladed weapon. Pinaghahanap ang suspect na unang bumaril sa biktima. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Isang lovely weekend ang naghihintay para sa lahat ng avid K-drama fans. Nandito na kasi sa Pilipinas ang South Korean heartthrob na si Byun Woo Seok. Ayan, Sunjaya! Mainit na sinalubong ng Philo fans ang pagdating ng aktor sa NAIA Terminal 3 kagabi. Sa airport pa lang daw, gusto na nilang ipadama ang pagmamahal sa lovely runner star. Worth it din ang matagal na paghihintay kahit
Saglit lang na silayan ng idolo. Nandito sa bansa si Wusok para sa Asia Fan Meeting Tour na Summer Letter in Manila bukas. The sky will be full of stars, Coldplayers, dahil may bagong dapat abangan sa 4-piece British rock band na Coldplay. Kasunod ng announcement ng kanilang upcoming album na Moon Music, ipinasilip ng frontman na si Chris Martin ang kakaiba at eco-friendly nitong LP record. Gawa raw yon sa 100% recycled plastic bottles na parte ng sustainability efforts ng grupo. Na-release na rin kanina ang single na Feels Like I'm Falling in Love, na una nilang tinugtog sa Budapest leg ng Music of the Spheres World Tour. Good job! Ang katapatan ng isang building attendant sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Isinaoli ni Rosalinda Ciliero ang napulot na dollar bill sa medyas na katumbas ng mahigit 1 million pesos. Ayon sa report ng Manila International Airport Authority, nawalis ni Ciliero ang 20 puting medyas sa ilalim ng mga upuan pagkalampas ng immigration counters at x-ray machines. At nang buksan, doon na nakita ang $18,000 bills. Walang pagkakakilanlan kung sino ang may-ari ng nasabing US dollar bills. Itinurn over na ito sa Lost and Found section. Maaaring makipag-ugnayan sa Manila International Airport Authority o MIAA ang nawawalan ng pera. Kita sa CCTV ang pagbagal ng takbo ng isang tricycle sa National Highway sa Barangay Poblacion, Santo Domingo, Ilocos Sur. Maya-maya, sinalpok na yan ang kasunod na truck. Sa lakas ng pagbangga, umikot ang tricycle at naipit sa pagitan ng truck at kasalubong na kotse. Sugatan ang tricycle driver at dalawa niyang pasahero. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang lahat ng sangkot sa insidente. Isang linggo ng laman ng balitang Ayungin Shoal kasunod ng pagkuyog ng China Coast Guard sa resupply mission ng Philippine Navy roon. Matatagpuan ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. 140 nautical miles ang layo mula sa Palawan at mahigit 660 nautical miles ang layo mula sa Hainan, China. Tinawag din itong Second Thomas Shoal at Reina Zhao para sa mga Chino. Kapansin-pansin doon ang barkong BRP Sierra Madre. Isa yung tank landing ship ng Philippine Navy na sadyang isiladsad doon noong May 7, 1999 bilang tugon sa illegal occupation ng China sa Mischief Reef noong 1994. Mula noon, hindi na inilis pa sa lugar ang barko at nagsilbing military outpost doon ng Pilipinas. Dahil may mga nakadestinong sundalo roon, hanggang ngayon ay nagpapabalik-balik doon ang mga sundalo at Coast Guard ng Pilipinas para magdala ng mga gamit at pagkain. Yan yung tinatawag na Rotation and Resupply o RORE mission. Ang mga misyon na yan ang ilang ulit naging sanhi ng girian sa pagitan ng China at Pilipinas. Matagal na kasing iginigiit ng China na sakop ang ayungin ng kanilang teritoryo, batay umano sa historical claim nila na 9-dash line sa South China Sea. Yan ay sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na walang legal na basihan ang 9-dash line. Batay rin sa ruling ng PCA, isang low tide elevation ng Ayungin Shoal. Sakop ito ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Walang legal na basihan para ituring itong teritoryo ng China, pero hindi ito tinatanggap ng China. Bukod sa pag-angkin sa lugar, gustong ipatanggal ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ng isang dating National Security Advisor, banta kasi ito para sa China. Hinahadlangan daw ng presensya ng ating militar ang pagtatayo roon ng sariling military station ng China. Malapit din ang Ayungin sa Reed Bank o Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa langis at natural gas. Git pa ng China, nangako noon ng Pilipinas na tatanggalin nito ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Itinanggi ng gobyerno ng Pilipinas na may ganoong usapan. Sa kabila ng mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal, naninindigan ng Pilipinas na sumusunod ito sa international law at na magpapatuloy ang pagpapadala ng pagkain at tubig sa mga sundalong Pinoy na nakadestino sa BRP Sierra Madre. Hindi lang daw dapat sa pag-ibig protektahan ang puso dahil ang mga sakit sa puso o heart diseases numero 1 pa ring dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon sa Philippine Heart Association. Balitang hatid ni Bam Alegre.
Panatilihin ang magandang tibok ng inyong mga puso para hindi mamaalam ng maaga. Sakit sa puso pa rin daw kasi ang nangungunang killer ng mga Pilipino ayon sa Philippine Heart Association. Ang atake sa puso karaniwang nangyayari kapag may build-up sa mga artery ng puso dahil sa kolesterol. Ang mapanakit na trans fat na nagiging sanhi ng mga heart disease, madalas daw nakukuha sa mga unhealthy food. Control po natin ang ating mga blood pressure, control po natin yung blood sugar natin, bawasan natin ating weight kung tayo obese, umiiwas po tayo sa paninigarilyo, bawasan po natin pag-inom na alcohol, kung pwede po iwasan natin pag-inom na alcohol. Pag po tayong manigarilyo, mag-ehersisyo po tayo araw-araw. Si Merlin de la Cruz naka-keto diet ngayon para bantayan ang puso. Maingat daw siya sa pinipiling kainin. Nasa itlog ako. Itlog is life ako ngayon. Scrambled egg. Tapos mayroon ako avocado doon. Yun. Kahapon yun ang merienda ko. Nasa ako ng ngayon. Hindi para magpa-sexy ka, hindi para maging healthy ka. Higit sa lahat, kailangan paglaanan ng disiplina at panahon ang pangangalaga sa puso. Kaya si Caroline Canlas, walang absent sa Zumba session ng kanyang morning exercise group na Zumbelas. Sa umaga, magsusumba ako ganon. Tapos kakain ako ng mga healthy na pagkain. Lumalakas ang katawan ko, ganon. Tapos parang wala akong kapaguran ba, ganon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Target ng simulan sa Hulyo ang Bigas 29 program na layong magbenta ng murang bigas sa publiko. Yan ay matapos aprubahan ng National Food Authority ang pagbebenta ng aging o naluluman ng stock ng bigas ng NFA sa mga kadiwa store. Dapat lang daw masiguro na nasa maayos pang kondisyon at pwede pang kainin ng tao yon. Sa ilalim ng programa, eksklusibong makakabili ng 29 pesos per kilo na bigas ang mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program Senior Citizens, persons with disabilities o PWD at mga solo parents. Kailangan lang magpakita ng valid ID para makabili ng murang bigas. Para mas marami ang makinabang, posibleng lagyan ng limit na 10 kilo kada pamilya ang mabibiling murang bigas kada buwan. Samantala, ilalabas daw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board bago po ang July 16 yung desisyon nga po sa mga petisyong may kaugnayan sa taas sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kaya talakayin na po natin yan kasama si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon. Magandang umaga po din sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Yes, Secretary, napagkasunduan na ba kung gaano ho kalaki yung aumento sa sahod pagkatapos po ng public consultation kahapon sa mga labor at employer groups? Wala pa po kasi yung pong ginanap kahapon ay public hearing lamang upang mapakinggan yung pong mga posisyon at mga argumento ng mga nagsilahok dun sa nasabing public hearing. Magtatakda pa po ng deliberasyon yung mga membro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards upang pagpasyahan, isaalang-alang yung mga argumento kung magkano po ang kanilang mapapasyahan na amount ng karagdagan po sa umiiral na minimum wage po sa ating sa NCR po. I see. Pero ano ho ba yung mga magiging konsiderasyon kaya para sa wage hike? Ay meron pong nakalagay na una po ay siyempre yung pangangailangan o needs ng mga manggagawa. Kasama din po dyan yung kapasidad o kakayahan po ng mga employers na maapektuhan ng nasabing desisyon may kinalaman po sa karagdagan. Tinitignan din po yung magiging epekto nito sa ating pong employment level, inflation rate at ganoon din po sa GDP at yung pong pagkakataon na magkaroon pa ng expansion at growth ang mga existing businesses po sa ating kumpanya. Tiyak na ho ba, Secretary, na meron hong pag-akyat po sa sahod sa NCR simula sa July 16 at gaano ho kalaki kung meron man? Ay, una po, yung gano'ng kalaki, hindi ko po yun mapangungunahan. Nabanggit ko nga po na tatalakayin pa po yun ng mga miyembro ng Wage Board. At isa pa pong kadahilanan ay dahilan sa kung sakali pong may inilabas na order at hindi po sila nasisiyahan, meron pong hindi nasisiyahan, ay kung mag-aapila po, yun po ay pupunta sa National Wages Productivity Commission kung saan po ako ay tumatayong chairman. So hindi ko po sila pwedeng ma-preempt kung ano man po yung kanilang kapasyahan.
Yun pong unang katanungan, opo, dahil meron naman pong tagubilin din ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yung timely review, 60 days prior sa anniversary po ng last wage adjustment ay pinagkaloob. At yung last adjustment ay pagkaloob po ng NCR ng July 16, 2023. So, inaasahan po natin na sa pag-upo po nitong mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, magkakaroon po sila ng kapasyahan at ito po ay ilalabas at magkakaroon po ito ng publication din po sa newspaper of general publication po. Okay, ano ho yung maaasahang tulong naman daw ng mga kumpanya na posibleng hindi ho kayanin yung aumento sa sahod ng kanilang mga tauhan? Ay titignan po natin muna yung batayan ng sinasabing hindi kakayanin. Ito po ba'y makakapinsala? Kaya po hindi po ganun kadali ang gagawin pagpapasya ng atin pong regional tripartite wages and productivity boards, in particular po yung NCR, kasi nga po yung mga argumento, mga pagpapaabot po ng posisyon ng iba-ibang mga panig, no? Kasi ang mga stakeholders po pangunahin ang mga manggagawa at saka ang mga namumuhunan. Siyempre meron pa pong ibang mga nagpapahayag din ng kanilang posisyon o pananaw, may kinalaman po sa usapin ng pagdadagdag po ng sweldo. So ito po ay isasaalang-alang ng atin pong regional tripartite wages and productivity boards dito po sa National Capital Region. Dapat balansyado po. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, Secretary. Opo, at dapat po talagang mabalanse nang sa ganun po magpatuloy ang pagsulong ng ating ekonomiya, pangalagaan po ang mga hanap buhay at magkaroon po ng karagdagan na hanap buhay para sa ating mga manggagawa. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga. Yan po naman si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Mga mare, may halong K-League ang upcoming Barda film na That Kind of Love. Marami kasi sa scenes niyan kinunan sa South Korea. Adam! Come on, I'll bring you home. Effortless nga ang mga romantic na eksena dahil malaking factor daw ang South Korea locations. Kaya ang chemistry ni Barbie Forteza at David Licauco made even better. Masaya sina Barbie at David dahil sa natatanggap nilang iba't ibang klase ng role sa bawat project na ginagawa nila. Ibang-ibang araw ang mga karakter nila sa That Kind of Love kumpara sa Pulang Araw na mapapanood soon sa GMA Prime. Mas tumibay nga ang samahan ni Barbie at David sa halos araw-araw na pagsasama. Hindi naman mawawala rin yung love and care mo sa katrabaho mo, especially if everyday kayo magkasama, hindi ba? Kasi inevitable yan eh. I super care about her dahil syempre, we're really good friends. Nahulog sa bangin ng isang pick-up sa San Nicolas, Pangasinan. Sa Kamalig, Albay naman isang tricycle ang nasalpok ng tren. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Maririnig ang pagbusina ng paparating na tren sa bahagi ng Barangay Taladong, Kamalig, Albay. Maya-maya pa makikita ang tricycle na magtatangkasa ng tumawid ng riles pero bahagyang tumigil nang mapansin ang paparating na tren. Iatrasan na ng driver ang tricycle pero nahagip pa rin ito ng tren. Sa lakas ng impact, tumaob ang tricycle. Tumilabo ng driver at mga pasero niyang babae at kasama niyang 1 taong gulang na bata. So driver, nakula so tama digdi sa may tapos sa payo. Si si tugang ko naman, iyon tama digdi sa may balikat. Si Aki, duman sa payuan tama. Sa ngayon, nagpapagaling sa ospital ang 2 pasahero habang nakalabas na sa ospital ang driver ng tricycle. Nakipag-usap na rin ang pamunuan ng PNR sa mga biktima. Pakiusap ng kapitan ng barangay sa pamunuan ng PNR. O magkuwasin dadi dining makuha sa tanod o kaya sa indang tao na pagkuhanin dayan ang pinagkakrusingan kan mga release. Dahil dakulon ang abot kaya na magiging aksidente, ki wis buhay. Isang pick-up truck ang nahulog sa bangin sa San Nicolas, Pangasinan.
Mabuti na lang at agad nakatalon palabas ang dalawang arkitektong sakay nito bago tuluyang mahulog ang sasakyan sa bangin. Sa investigasyon ng mga otoridad, posibleng nakatulog ang driver na galing sa site visit. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang mga sakay ng pick-up. Patay sa pamamaril ang isang babaeng 54 anyo sa loob ng kanyang tindahan sa Lemery, Batangas. Ayon sa pulisya, ang dating kinakasama ng biktima ang sospek sa pagpatay na nagbaril din sa leeg. Nakipaghiwalay raw ang babae at gusto sanang makipagbalikan ng lalaki. Dead on arrival ang dalawa ng isugod sa ospital. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga pamilya ng biktima at ng sospek. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang babaeng 52 taong gulang sa Malasiki, Pangasinan matapos na matuklaw ng ahas. Nagpunta raw sa bukid ang biktima para manguha ng damo na ipapakain sana sa mga alagang baka at kambing. Nakita raw ng mga kapitbahay na nangihina ang babae na nagmamadaling umuwi at may sugat sa kanyang braso. Agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa sumuring doktor, pagkalason dahil sa tuklaw ng ahas ang ikinamatay ng babae. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng barangay sa mga eksperto para mahuli ang ahas. Paalala ng DOH, huwag pagurin ang biktimang natuklaw ng ahas. Hayahan siyang humiga at huwag pagalawin. Lagyan ng pressure ang sugat pero huwag itong gagalawin, kukuskusin o imasahe. Dalhin agad ang biktima sa ospital. Alimango na kulay purple? Saan kaya yan makikita? Tara na at alamin natin sa patikim ng biyahe ni Drew. Sa muli nating pagbabalik, may mga bagong sorpresa na naghihintay at mga bagong kaibigan na makikilala. Hey, Sir Joe, welcome! Ako pala si Kusinerong Biyahero. Biyahero Drew meets Kusinerong Biyahero. Literal na matitikman natin ang buhay probinsya. Una sa listahan, titikman natin ang nag-viral na Nipa Pound Fruit. Kinakain ba talaga to? Hindi ba dapat, hindi naman talaga kinakain niya? Kinakain niya, sir. Masarap din, sir. Kasi ang alam ng mga tao, Nipa, ginagawa lang bubong. Pero dito, kinakain yan. Mas malapit siya sa buko kaysa sa lansones. Yung lansones kasi parang may distinct na tamis. Ito parang actually meron siyang pagka-lychee. Binibisita ng mga biyahero ang 4 islas. Hindi lang dahil sa puting buhangin at asul na kulay ng tubig, kundi dahil sa mga sorpresang naghihintay sa bawat isla. Paano pong ginagawa ng mga turista dito? Ilalagay yung paa mo sa tubig at parang tinatawag na shrimp spa. Shrimp spa? Shrimp spa. Biyaheros, nakakita na ba kayo ng kulay purple na alimango? Pero hindi sila kikay, ha? Ang tawag nila rito, alikway. Dito naman sa isla ng Apid, paggawa ng iba't ibang handicrafts ang ikinabubuhay ng mga lokal. See you later! Grateful si Kapuso actress Bea Alonzo sa magagandang feedback na natatanggap ng teasers at vlogs ng kanilang upcoming series na Widow's War. Sa teaser pa lang ng Who Killed Paco Palacios, overwhelming na raw ang comments ng netizens. Chika ni Bea, excited na siyang ipalabas ito dahil isa siya sa biggest fans ni Direk Zeg Dulay na siyang hahawak sa Murder Mystery Series. Pinaghirapan din daw nila ito ng kanyang co-star na si Carla Abellana, kasama ang iba pang cast at crew. Sinadya rin daw ang malalayong film locations para mas maging kapanapanabik ang serye sa mga manonood. Mga mare at pare, abangan ang world premiere ng Widow's War sa GMA Prime sa darating na July 1. Umani ng iba't ibang batikos ang viral video na yan ng pusa at sawa sa loob ng isang kulungan sa mini zoo sa Masbate City. Hinala ng netizens, ipinakain ng buhay ang pusa sa sawa. Pinabulaanan po yan ng may-ari ng zoo at sinabing ligtas daw ang pusa na anilay nilagay sa kulungan ng isang bisitang vlogger. Sa panayam po ng GMA Integrated News, nagtataka ang uploader ng video na bakit tila nabaliktad ang kwento. Anya, 2 araw nang nasa kulungan ang pusa. Sa kabila niyan, ipinasara ng mga otoridad ang nasabing zoo dahil nadiskurbring wala itong permit to operate. Walang pahayag ang may-ari ng zoo kaugnay niyan. Patuloy ang investigasyon kaugnay sa paratang sa zoo. Sakaling mapatunayan ito ay posibleng kasuhan ang paglabag sa Animal Welfare Act ang may-ari ng zoo o sino mang
may gawa nito. Heto na ang mabibilis na balita sa Luzon. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng 60 taong gulang na lalaki sa barangay Tanawan sa Lupi, Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakainom ang senior citizen na naligo sa ilog nang huli siyang makita nitong Martes. Pagkalunod ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Arestado naman sa Santa Rosa, Laguna ang 29 na taong gulang na wanted dahil sa reklamong murder. Ayon sa mga otoridad, binigti at pinagnakawan umano ng akusado ang isang miyembro ng LGBTQIA+ community nitong Sabado. Nakilala siya dahil sa kuha ng CCTV. Na-recover sa kanya ang mga gamit na ninakaw sa biktima. Nang i-check ng pulis ang record, napag-alaman na may kaparehong kaso siya noong 2019. Wala siyang pahayag. Sabay-sabay na nag-I do ang 60 pares sa Toledo, Cebu. Talagang love is in the air sa simbahan ng San Juan de Sahagun dahil sa mass wedding doon nitong Miyerkules. Mula hair and makeup, gown ng June brides, suit ng grooms, bouquet at reception, libre. Programa yan ng Toledo City LGU. May pinauwi rin sa kanilang mga regalo tulad ng lechon, cake, wine, bigas at cash. Congratulations and best wishes! Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Inihain niya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ilan pang ahensya kaugnay sa umano'y qualified human trafficking sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kasama sa reklamo ang mga business partner at incorporator sa Baofu Land Development Inc., Zunian Technology at Huangsheng Gaming Technology. Pinoproseso na rin daw ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Guo at 13 iba pa. Posibleng ilabas sa susunod na linggo. Sabi ng DOJ, bibigyan ng due process si Guo at iba pang inireklamo sa preliminary investigation. Dati na itinanggi ng kampo ni Guo ang mga paratang. Bida po ngayong araw, 4 na gustong humabol sa Independence Day celebration ng isang linggo. Ang mga pusang Pinoy from Davao City na pusong Pinoy sa kanilang aura. Narito po ang mga gwapong Ginoo. Ayan bigyan po ng masigabong palakpakan ang mga cat galang-galang na panauhin. Ang 4 na adopted cats suot ang barong-inspired attire. Yan ang mga alaga ni Mick Tabukli na sina Tofu, Gray, Cloud, at Panda. Kompleto ang outfit ng mga puspin with matching Philippine flag pin. Ang mga gwapong Meowdle ay kinatutuan ng mga netizen. Mahigit 300,000 views na ang video at certified Trending! Happy weekend! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.